Recently, share ko sa inyo yung first impressions ko nitong Nubia Neo 2 5G. Isang budget gaming phone na under 10k lang, tapos may shoulder triggers na. Kaya hi guys, I'm done and i-share ko sa inyo ngayon yung review natin nito. Itong Nubia Neo 2 5G nga pala ay na-release na noong April 24 pa for only 9,999 pesos. And we are fortunate na masubukan ito. 2 weeks na nga rin pala nasa atin itong phone at marami na tayong nakitang maganda at sakto lang na features nito. Since budget gaming phone po itong Neo 2 5G, ang focus po nito ay performance. To recall, meron po itong 6nm Unisoc T820 octa-core chipset na mako-consider na rin natin na malakas. And para lang aware kayo, mas malakas po ito sa Helio G99 at dun sa madalas na ginagamit ng mga phones in this price range na Snapdragon 680. For me, goods na rin naman yung performance nito and kaya naman na niya yung mga apps na ginagamit ko like social media, productivity apps, and lalo na sa gaming. Kaya kung di naman kayo masyadong mahilig maglaro ng games at trip nyo lang bilhin itong Nubia Neo 2 5G, ay paniguradong masasatisfy na po kayo sa performance. Nakakuha na nga po pala ito ng 525,000 plus na Antutu benchmark score at 12,593 score naman sa PCMark benchmark na mako-consider na rin natin na mataas. For gaming naman, nag-try po ako ng 6 games dito including yung Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG, Asphalt 9, League of Legends Wild Rift, at Mobile Legends. So far, smooth naman po yung mga games na yan. Sa Genshin Impact lang po siguro, dapat i-tweak nyo po yung graphic settings para mabawasan po ang frame drops. And dun sa nag-request sa akin na i-try ko daw yung Wild Rift, goods na po yan dito sa phone na ito. Kaso nga lang, kahit nakaset na po sa 120 FPS, parang nasa 70 to 80 FPS lang po yung nakukuha. Again, i-tweak nyo na lang po yung settings para maganda po yung performance na makuha nyo. Of course, sinubukan din po natin yung pinagmamalaki nitong shoulder triggers, which is one of the selling point of this phone. This really levels up my gaming experience, lalo na sa paglalaro ng first-person shooting games. Mahilig din po kasi ako maglaro ng Call of Duty Mobile, kaya napaka-useful ng ganitong feature. Tsaka saan kayo makakita? Under 10k lang yung price, tapos may shoulder triggers na. Panalong panalo. Muntik ko na nga pala makalimutan. Meron nga po pala itong 8GB RAM and 256GB of storage na UFS 3.1 na. And for me, sakto lang naman yung memory configuration na yan kahit pa installan nyo po ng maraming games. Ipapaalala ko lang po ulit, wala po itong memory card slot kaya take note of that. First time ko nga lang din pala masubukan yung MyOS 13 and okay naman po yung experience ko. Medyo di nga lang talaga ganun ka premium yung user experience dito pero stable naman po kahit papano. Hindi rin po ganun karami yung bloatwares nito compared sa ibang phone. At pwede nyo rin naman po yan install kung gusto nyo. Sa display naman, medyo nasasakto lang po siya na side. Naka 6.72 inch display na rin naman po ito na may Full HD Plus resolution at 120Hz refresh rate. Yun nga lang, naka IPS LCD panel lang po ito. Kaya saktuhan lang po yung colors na napoproduce nito. Pero sharp na rin naman po yung display nito guys, kaya okay na rin. Yung 120Hz refresh rate naman po nito ay smooth din at stable. Medyo malakas nga lang talaga kumain ng battery. Bright enough na rin po yung display nito, although hindi in-indicate ni ZTE kung ilang nits po yung max brightness. Pero mas okay pa rin siguro kung pang indoor use lang. Immersive na nga rin po pala yung watching and gaming experience nyo sa phone na ito dahil meron na po itong dual stereo speaker. Goods na rin naman po yung sound quality niya, medyo nakulangan lang ako sa bass. And sa mga naka-wired earphones dyan ay wala po itong 3.5mm headphone jack. Sayang talaga dahil kahit ako, mas preferred ko po yung may headphone jack. Then para naman sa camera niya, itong Nubia Neo 2 5G po ay meron ng 50MP main camera na may kasamang 2MP depth sensor, while 16MP naman po para sa selfie shooter. Wag na wag kayong mag-expect ng sobrang gandang image quality dito dahil nga performance or gaming ang focus ng Nubia Neo 2 5G. Pero in fairness, goods din naman po yung photos na nakuha natin sa rear camera setup niya. Sharp din naman at colorful. Make sure lang na maganda yung lighting para maganda rin yung output na makuha natin. Decent na rin naman yung front camera nito, although medyo soft at pale po siya. Pero ganun talaga Di naman kasi camera yung focus nito kaya wala na po tayong maiko-complain. Sa video naman, natuwa ako dahil may stabilization na po ito. Yun nga lang, hanggang 1080p at 30fps lang po yung resolution. For camera modes, meron po itong video, capture, portrait, pro, panorama, refocus, time-lapse, QR code, 50MP, street, night mode, at document. Then here are some of our sample photos and videos.
my testing sa battery performance niya, medyo disappointed lang ako dahil kahit naka 6,000 mAh battery capacity na siya, mabilis pa rin po siya malobat. Di lang ako sure kung hindi lang optimize yung software nito, pero sana kaya pang ma-fix ito ng updates. Nakakuha lang din po kasi ito ng 11 hours and 7 minutes sa PCMark battery benchmark, at mababa po talaga yan kung tutuusin. And kahit pa i-check nyo yung mga reviews ng ibang tech reviewer, halos ganyan lang din po yung nakuha nilang result. At isa pa sa mga suspect dyan, siguro is yung 120Hz refresh rate niya, dahil malakas po talaga kumain yun ng battery. Then when it comes naman sa charging, medyo mabilis din naman po ito i-charge dahil 33 watts na po yung supported nito. And sinubukan ko i-charge ito from 20% to 100% and inabot lang po ito ng isang oras. Ang maganda po dito sa Nubia Neo 2 5G is supported din po nito yung charge separation or parang bypass charging. Ibig sabihin po, pwede nyo po itong gamitin habang nakasaksak yung charger niya, at makakatulong po ito para di masyadong uminit yung phone nyo. So para sa verdict natin, maituturing na rin naman po natin good deal itong Nubia Neo 2 5G dahil po sa performance focus niyang mga features. Kaya naman po nito i-run yung mga madalas natin laruin na games. Pero syempre, need pa rin po natin i-tweak yung settings para mas smooth po yung gaming experience natin. Nakadagdag din po ng pagiging immersive ng gaming experience natin yung shoulder triggers nito na di natin makikita sa ibang phones sa ganitong price point. Yung ibang features din naman po nito like yung camera at display ay decent din naman. And most naman ng gamers out there ay hindi naman big deal sa kanila yan. Kaya kung naghanap ka ng budget gaming phone, may re-recommend ko po sa inyo itong Nubia Neo 2 5G. Mabibili na nga po pala natin ito for only 9,999 pesos sa official store ng ZTE sa Shopee. Tsaka pwede po kayong gumamit ng 1,200 off voucher ni Shopee. Kaya pwede nyo po itong mabili for only 8,799 pesos. Sobrang panalo na rin kayo sa price na yan. Kaya kung gusto mo bumili nito, ilalagay ko na lang po yung link sa description box. And I think ayun lang naman para sa review natin nitong Nubia Neo 2 5G. Thanks for watching. Again, ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.